Nagbabagsakan na nga yung mga bato galing sa lababo namin. Tapos ito, naiwan ko yung mga hugasin kinagabihan kasi nga sobrang nakakapagod na din. Kaya ayun, sabi ko kay mama, tiis-tiis lang, malay mo balang araw makilala ko sa pagpo-vlog tapos makabili ako ng sarili nating bahay. Tapos eto, nagagayak nga ako umalis para bibili ng diaper ni mama. Konti na nga lang kasi. At dahil nga may nag-donate, unahin ko muna yon. Kasi syempre, ang hirap kapag wala siyang diaper. Doon kasi siya umiihi. Bigla-bigla na lang kasing lalabas yung ihi niya kaya hindi na siya nakakaabot hanggang CR. Sinubukan nga kasi namin noon na hindi nga siya mag-diaper at yung basahan lang sinalo namin doon sa may sahig. Tapos, ayun, nabasa yung wheelchair niya. Tapos, ang lakas din sa basahan. As in, nauubos din kaagad kaya kailangan labhan. Eh, hindi naman kaagad natutuyo. Kaya ito, kapag may pera, kapag may biyaya, binibili ko kaagad ng diaper ni mama. Tapos pag uwi ko, nagsaing na nga muna ako para dire-diretso na ang kain niya. Binilhan ko nga lang siya ng lutong ulam na munggo tapos nakakita ako ng mangga. At yung gulay nga na pangpakpet ay lulutuin ko mamayang hapon. Inalis ko na din yung mga basura dito sa ilalim ng lababo dahil nga puno na. Tapos nilinis ko na din itong lamesa namin na napakagulo araw-araw talaga. Kulang na kulang din talaga yung isang araw para matapos ko lahat ng trabaho dito sa bahay. As in, sobrang dami. Nandun maglalaba ka, maghuhugas ng plato, magluluto, paliliguan sila. Hindi naman sa nagrereklamo ko, kumbaga kinukwento ko lang sa inyo. Nagluto nga lang din pala ako dito ng tuyo at itlog, tapos binigyan ko na yung tita ko na may psychological disorder. Eto nga at may ibang gamit na naman pala siyang hinagis dito. Ewan ko ba, ganito na talaga to. Kapag tutuyuin siya, kapag gusto niyang maghagis ng kung ano-ano, ay babalibag niya na lang talaga dito sa bintana niya. Pagkabigay ko sa kanya, eto kami naman ni mama yung kumain. Tapos pinaliguan ko siya at inayusan. Nilagyan ng pulbo dahil nga minsan nangangati yung balat niya. Medyo sensitive kasi siya lalo pagdating na ng gabi, kumakati na yung balat niya, yung sa may bandang binti. Siyempre nga siguro dahil palaging nakaupo. Kapag naman maglalakad siya papunta ng CR, mabilis na rin siyang hingaalin. Kaya hindi naman siya makapaglakad ng medyo matagal-tagal. Tapos nung medyo maaraw na, nilagay ko na nga ulit dito sa may bilad yung araw itong mga sinampay. Tapos nagmerienda lang kami dito ni mama. Pinainom ko nga pala siya ng gatas. Umaga, tanghali, gabi, pinapainom ko siya ng gatas para maging malakas siya. May mga biskwit din kasi na binigay sa amin at yun nga yung kapartner nitong gatas na merienda niya. Tapos ito, huhugasan ko na itong mga plato at lalaban na din yung mga basahan. Mabuti nga lang at may tulo kahapon kahit na medyo hapon na kaya naman nahugasan ko siya. Bali kinuha ko na nga lahat ng basahan para nga sabay-sabay ko nang malabhan. Mabuti na nga lang din talaga at may napundar na washing machine noong 2023 pa. Kaya naman ito, may nagagamit ako para hindi na magkusot. Nabanlawan ko na nga lang ng mabuti pagkatapos ko maglaba ng basahan. Tapos tinawag ako ni mama at ito nga papalitan na yung diaper niya. Nilalamig nga daw siya kaya hindi muna siya maghuhugas ng binti. Pero mamaya, muhugasan ko naman siya bago matulog. Tapos dito nga lang isinasapin nga lang yung diaper niya. So ayun, nagmumultitask ako, ginagawa ko lahat habang may nakasalang sa washing machine na labahin. Ito naman, inahanda ko naman yung lulutuin kong gulay para sa hapunan namin. Wala naman ding ibang kikilos dito sa bahay kung hindi ako lang. Kaya kapag nakakaramdam na ako ng pagod, hindi ko na talaga tinatapos yung gagawin. Kaya pasensya na kayo kung makikita nyong medyo makalat dito sa bahay namin. Eto, nung gabi na pagkatapos ng lahat, nakakain na kami, nahugasan na si mama, nalinisan na ng katawan. Sinubukan ko magtupi ng mga nilabahan pero sobrang nakakapagod na talaga at hindi ko na kaya kaya pinagpabukas ko na lang. O paano, hanggang dito na lang. Salamat sa inyo.